Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Mandy's Vlog. Ito, talagang mainit na naman, mga kaibigan. Ito ang ating tatalakayin, ha? Talagang matindi. Tanggap na ni Senator Bato ang anumang ginawa ni Senyor Aguila, kahit ito ay isang kulto. Nako po, ganyang kalakas ang power ni Senyor Aguila. Diyos mio, mahabagin, Santissima Man la Virgen. Talaga napapailing na lang ako. Laman ng video na yan at iba pa ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan. Yung White House ang mga armas, hindi pa nakita. Yan, isa yan sa puntahan natin, pero nilinisin na yan nila doon kung puntahan natin. Kung teacher, sabihin nyo, teacher na 38 teachers na kuminto sa pagtuturo at sumama sa kanila doon sa kapihan, kinalimutan ng lahat, matanggap ko ba yun? Yung forced marriages, forced sex, saka may rape pa, at saka yung pagbabawal na mag-aral, hindi makapag-aral mga bata dahil kung makita niyo yung schedule nila, very rigid, very regimented. From alas 2 na madaling araw, gising ng mga bata, marami na activities ginagawa hanggang hapon. So that explains why hindi na nakapag-aral mga bata. At saka binabawalan sila lumabas. Di ba? Binabawalan sila lumabas. That's illegal detention, sir? Violation of the right to travel. Sir, diba? and then, sir, Right to movement. Sir, kinontempt sila for lying. So, syempre dahil nakita nyo, sir, no, hindi consistent sa sinabi. Pero, how do you determine kung sino nagsasabi ng totoo at hindi? What is the unang-una? If you evaluate everything, ano ang rason sa mga bata na minor de edad na magkunkok ng allegations na gano'n, na ikasisira nila as a female, as babae, na inaamin nila yung ginagawa na gano'n, yung kailan pagkababae ginagalaw. Kita nyo, iyak yung mga bata. Ano maging motivation nila? Anong motive nila na gagawin yun? So, but yung management ng SBSI, they have all the reasons to make alibis. Dahil sa kanila nakatuon lahat ng allegation. Mas credible, sir, yung mga bata. Ako mas naniniwala ko sa mga bata. Hindi gagawa ang mga bata ng gano'n kung hindi totoo. Sir, hindi masinungaling mga bata. At saka yun nga lang yung bravery nila na aminin in open na hearing na malalaman ng buong mundo na sila ay pinos na kasal, yung kanilang pinos sila na mag-sex. Ay hindi basta-basta yan na allegation. It will take siguro it will take all the courage in the world na sabihin mo yan kung ikaw ay nagsisinungaling. Sir, before the end of the hearing, it seems like you were not convinced na itong si J. Renz Calario yung talagang nagli-lead, no? At sinasabi niyo masyado pa siyang bata para i-assign sa kanya itong leadership ng SBSI. Well, initial assessment ko lang yun na ganun. Alam ko nagdrama-drama siya, di ba? Pero sa nakita ko, mukhang somebody is controlling from behind. Na kung sino itong somebody na ito, o maybe somebody's are controlling from behind. So, hindi siya figurehead lang siya. Figurehead lang siya. Ginamit lang yung kanyang pagka-miraculous, power to gain followership from among the people.
Naniniwala kayo, sir? Kasi yung teacher na mismo nagsabi na yung ibon daw na ano, tapos iba-iba yung boses. Nung The believer mere pa fact, siya. the mere fact na napapaniwala niya yung ilang pulis yun? Kung teacher sabihin nyo, teacher na 38 teachers na kuminto sa pagtuturo at sumama sa kanila doon sa kapihan, kinalimutan ng lahat, patanggap ko ba yun? Pero yung pulis, maro yung pulis. Maro yung pulis. Mag-isip, hindi basta-basta makumbinsi mo. Pero nakumbinsi nila. Sumama doon. So, there's something. Baka nga siguro may power itong tao na ito. Deny lang niya na wala siyang power, pero baka meron talaga kasi nakumbinsi nila. Pero kung ano man, sir, sabi nyo nga parang someone's controlling him. Pero even if someone's controlling him, hindi siya minor, sir, di ba? Hindi siya minor. In-exploit lang yung kanyang extraordinary powers to gain followership para sumunod yung mga tao. Kung may crime man, liable pa rin siya. Liable pa rin siya. Kasi wala namang tinuturo yung mga bata as far as forced marriages is concerned. Siya man na nag-prepare. Ikaw, pag-asawa na kayo. O sige, pasok kayo sa kwarto. Sige, mag-ganon na kayo. Sige, isakuha na kayo. O ikaw, pwede mo nang ripin yan dahil asawa mo na yan. Siya man na tinuturo. Kailan sila sa kailan sila mananatilit? Pag-usapan pa namin hanggang kailan. Hanggang buong bakasyon ng Senado. Bigyan sila. Sasama niyo sila pag mag-hearing kayo sa Socorro. Pag mag-hearing sa Socorro, kung kinakailangan namin ang presensya nila, sasama namin sila. Pero, sir, Kung hindi, maiwan sila dyan. Pero sa mga added security sa Senate, kasi syempre may alleged private private Wala yan. Kasi Angkan, warrior yan si General Angkan, hindi yan po pwedeng Hindi kaya nang usahan natin yan. Sa content, talagang mas pinaniwalaan mo yung mga bata sa kanila. Yeah. Sabi niyo kanina, hindi talaga kaya magsinungaling. Hindi pwede magsinungaling yung mga bata. Nakita ko ha. Sabihin man yung bias ako sa mga bata, pero ako naniniwala. At sa si Senator Risa Ontiveros, yung nag-motion, kaya contempt sila, ito yung buong paniwala na naglalay sila. At kayo, tanong ko kayo, nakikinig mo kayo. Hindi mo siya bulag sa'yo. Ha? Hindi mo siya bulag na you wanted also. Pumiling sila sila. Sabi ng PNP, malabo, wala pa silang indicator na nakita. So, mere allegation. House na may mga Yung White House, ang mga armas, hindi pa nakita. Isa yan sa puntahan natin, pero lilinisin na yan nila doon kung puntahan natin. Hindi kita man yung provision, di ba? Naka-uniforme. Yung isa nakita ko na parang kahoy. Kita ko parang kahoy. Pero yung dalawang mahaba, na parang sniper rifle, hindi ko makasiguro, hindi ko makasure. Pero yung isa, maigsi, mukhang kahoy nga. Okay, alright. Nandito na naman tayo mga kaibigan. At kumusta po kayo? Today is November 1. Marami nagsi-celebrate ng Halloween. Ingat-ingat po tayo mga kaibigan. Marami ngayong alam ko holiday. Saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mga mahal kong OFW. Ingat po tayo at enjoy sa inyong holiday. At syempre sa lahat ng nasa kampusan to, ingat po tayo. Alam nyo ho, ay maraming sorpresa na nangyayari sa mga ganitong lalong-lalo na po pag sa paligid ay marami ang tao. Doble ingat po tayo. Nawa ho ay makapag-enjoy po kayo kasama ang inyong mga mahal sa buhay na yumao na bilang pag-celebrate ho nitong ika nga po'y Halloween November 1. Okay! Nako po, matindi, dire-diretso na tayo. Talagang usapan natin, ang pag-usapan ho natin mga kaibigan dito ay itong sa rolling ng video na napanood nyo, very clear. Yan po si Senator Bato na interview ng napakaraming media diyan no sa Senado. Talagang ang bibigyan po natin ng highlight dito ay itong sinasabi niya na tanggap niya. Ano itong tanggap niya na ito?
At syempre itong pangalawa, sa bandang gitna, ay nasabihan muli niya diyan nang ika nga po pinagbabawal na gamot at ang armas. May sinabi siya diyan sa ruling ng video na doon daw sa White House ni Senyor Aguila ay may mga armas at nung sila'y nalaman na papunta doon ay nalinis na. Naku po, Diyos ko po, Rodi, nalinis na pala. Huli na ang lahat. Bakit hindi ginawa? Ay, napakanta tuloy ako mga kaibigan. Disclaimer lang po, ako po ay ordinaryong tao. Kahit po ako ay walang pinag-aralan, ay karapatan ko po magbigay ng public opinion. At hindi ho tayo nagmamarunong. Kung ano man o mga public opinion ng maririnig nyo sa akin dito, na patungkol ho dito kay Senator Bato sa ruling ng video, ay yan po ay pawang nagbabase po tayo sa kanyang mga sinasabi. Okay, patuloy tayo, talagang matindi. Matindi kung sa matindi ito. Dito mga kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay, tulungan nyo po ako dito. Kailangan ko ang inyong public opinion. Baka naman, diyan sa comment section. Ito po ang aking katanungan. Pabor ho ba kayo sa sinasabi ni Senador Bato na tanggap niya ang anumang ginawa ni Senyor Aguila na kayang pinasunod niya diyan sa kapihan upang diyan mamundok ang mga napakaraming professional na guro. Kasi sinasabi ni Senador Bato na tanggap niya ang ginawa na yon ni Senyor Aguila. Kayo po naman, naniniwala po ba kayo? O tama ba ang ginawa ni Senador Bato? Natanggap niya? O tanggap niyo ba sa inyong sariling public opinion? Tanggap niyo ho ba itong sinasabi na pagsunod na napaniwala ang mga guro na diyan manirahan at maging membro ng kulto sa kapihan? Kung ano man ho ang inyong mga salubin public opinion, bukas ho ang comment section diyan ho sa public comment section. But anyway, siyempre natanong ko kayo. Siyempre karapatan ko din, dapat ako din ay may sagot kung pabor ho ba ako. Maliwanag ko sinasabi diyan ni Senador Bato na tanggap niya kahit napasunod itong mga guro diyan sa kapihan. Ay, karapatan niya ho yun. Public opinion niya yun. Kung tanggap niya ho yun, ako naman, hindi ko naman tanggap. Diba? Kung tanggap mo yan, Senador Bato, na ika nga po'y ginawang kulto ni Senyor Aguila, na napasunod ang maraming guro diyan sa kalukuhan para umakyat diyan sa kapihan, kung tanggap mo yan, ako, hindi ko tanggap. Nirerespeto ko ang iyong public opinion. Sana irespeto mo rin ang aking public opinion. Di ba? Ay kahit sino magsuri ho nito, ayon lang sa aking based on my own perception. Hindi na ako nagsuri. Magbabase na lang ho ako sa aking sariling pananaw. Kapag ho ang isang bagay kahit ano pa man niyang gawin, once na illegal at hindi maganda, larong-lalo na po ay naglalaro at pumapasok sa isang kulto na samahan, napakapangit po na gamitin ang salitang tanggap na. Bakit nagagawa ni Senador Bato na kailangan tanggapin niya ang nagawa ni Senyor Aguila? Na ika nga po'y paghimok sa mga guro upang timiwalag sa ika nga po'y pagiging guro upang mamuhay diyan sa kapihan. Sa palagay nyo ba yun? Tama ba yun? Unang-una, illegal. Kahit saan pumasok na ang gulo, hindi pwedeng ikatuwiran na tanggapin ang mga nangyaring iyon na ginawa ni Senyor Aguila. Unang-una, isa kang senador. Binoto ka ng tao. Kung ano man ang nakikita sa iyo, sa inyong pagkatao at pananalita, yan po ay aming pwedeng paniwalaan. Datapwat sa puntong iyan, yan ba sinasabi mo na ika nga'y tanggap na ang ginawa ni Senyor Aguila
ay kaya naming paniwalaan? Yan ba ang gagayahin namin sa iyo na ipamumulat namin dito sa social media, maging sa kaanak naming kaibigan na mga nagtatanong na dapat ikatuwiran natin ay tanggapin ang nangyayaring ihon? Hindi po. Bagamat sa iyong paningin at sa iyong pananaw ay hindi masama yun. Sa akin ho, ewan ko lang sa iba, sa akin ho, hindi katanggap-tanggap ang iyong public opinion na yon, Senator Bato. Tayo ay hindi nagmamalinis, nagmamaalam, nagmamarunong. Kung naniniwala ho kayo at maliman ako sa aking public opinion, mga mahal kong netizen, tatanggapin ko po ho. Kahit ibas nyo ako diyan sa comment section. Kung maliman ako, wala akong magagawa. But ito ay paninindigan ko na hindi karapat-dapat ang sinasabi ni Senador Bato na tanggapin niya. Tanggap na ang tinatawag na ikangapoy ginawa ni Senyor Aguila na pag-akit diyan ho sa mga guro diyan sa kapihan. Marami tayong termino ho na magiging huwaran. Maraming ikangapoy dapat gawin mo kung ano ang dapat opinion mo na ikangapoy aayunan ka. In one word, in general, dapat katanggap-tanggap nung sino mang makakapanood. Pasensya na po, hindi lang po ako. Kami po mga netizen at taong bayan ay malilikot ang puso at isipan. That's why, kaya binuto ko po ng taong bayan nang sa ganun po maglingkod ka sa amin na ikangapoy patas at ikangapoy kapupulutan ng aral kung anuman ang inyong dapat sabihin sa harap ng social media. Diyan ba sa sinasabi mo na ikangapoy at tanggap mo, tatanggapin mo ang ikangapoy pagsunod ng mga teacher, pagsunod ng mga guro diyan sa kapihan, pagtiwalag diyan ho sa pagiging guro upang manira sa kapihan? Kapupulutan ba namin ng aral? Yung sinasabi mo, tanggap mo. But anyway, kung ano man na yung public opinion, Senator Bato, sana panindigan mo yan. Baka mamaya nasabi mo lang yan. Dahil ang mga iniisip mo, hindi mo pinag-iisipan ang mga sinasabi mo. Katulad yan, maraming interview sa iyo. Sinasabi mo, na ikangapoy ay isang robot, isang ginagamit lang si Senyor Aguila. Wala po tayong big question to kung ginagamit man siya. But dapat naman ho, huwag kami linlangin taong bayan. Kung ano man ang recommendation mo, na ikaw ay bilang namamahala, diyan sa committee na yan, ay akma sa recommendation sa kaso ho, na naipal diyan ho sa DOJ, na malapit na ho mag-subject for resolution. Ay baka ang labasan nito ay dakdak ka ng dakdak diyan sa harap ng media na ginagamit lang itong si Senyor Aguila. Ba't nasa ano yung katunayan na naipile lang kaso, nasa makatuwid ay ginagamit lang si Senyor Aguila? Patunayan po natin bilang ikaw ang namumuno diyan, bigyan mo na ikangingipin yung sinasabi mo. Wala po tayong question doon kung talaga, di ba, na siya ay isang robot na may nagpapatakbo sa kanya. Dapat akma ang kaso between DOJ at ang iyong ikangay sinasabi diyan, Senador Bato. Okay, bilisan na natin. Ito ang panghuli. Maliwanag po ang sinasabi mo diyan. Na sa rolling ng video, Senador Bato, na mayroong armas at sabi mo pa nga may kahoy at yung isa ay at yung ibang nakita mong armas ay totoo. So balit bago ka pumunta doon ay nagkaroon na ng paglilinis. Ibig sabihin nakatunog sila at nilinis na kung saan man tinago ang armas. Ganyan na lang ba? Hanggang ganyan na lang ba? Ibaon sa limot, pwede po pala yun. Ay halimbawa ako'y gumawa ng isang illegal. Kapag natunugan ho, ay pwede kong itago. Wala na akong kaso. Wala, o hindi ako iniimbestigahan, ay pwede pala. Yan ba ang dapat gayahin namin sa inyo, Senador Bato?
Dapat ba namin tularan niya mga sinasabi? Ang gusto kong ipunto dito mga kaibigan, bakit hindi gumawa ng paraan para mapatunayan? That is the ruling ng investigation kahit saan tayo magpunta. Gumawa ng tamang pagsisiyasat. Ano yung pagsisiyasat na yon? Uulitin kong muli. Saan tinago? Alam nyo palang nilinis Naitago na. Ay saan nga tinago? Hanggang doon na lang ba yun? That is enough na tinago. Walang aksyon para makita kung saan tinago. Ganun na lang ba yun? Abay, madali. Ika nga po pwede pala ako maghawak ng mga armas. Pwede kong itago. Wala nang pakialam ang gobyerno. Sana mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Hindi tayo nagmamalinis dito. Hindi tayo nagmamarunong. Kahit sinong Poncio Pilato ang magbigay ng public opinion dito na ang katuwiran ni Senator Bato. Ngayon nalinis na. Ang ika nga po'y mga armas na yun, ang White House ni Senyor Aguila. Ibig sabihin nilinis, tinago kung saan. Saan nga tinago? Ba't hindi nyo hanapin? Ay, trabaho nyo yan. Diyos mio, mahabagin. Hindi na namin kayo dapat turuan. You are before a PNP chief. Isang senador ko ngayon. Napakataba ng katawan mo. That's why mataba din ang utak mo. Bakit hindi ka gumawa ng paraan kung paano mapatunayan kung saan tinago ang armas na yan? Hindi ko na dapat iisa-isahin. Diyos may mahabang talakay nito kung bibigyan ko ng full ng pagtatalakay. Just imagine, ang ating Kapiano ay umigit kumulang 300 hectares. Yan o ba ay na-applyan nyo ng search warrant upang mapatunayan sa taong bayan? At siyempre kahit hindi sa taong bayan, trabaho nyo po yan. Sa ruling ng pag-iimbestiga, gumawa kayo ng paraan ng tama, eksakto. Hindi puro hearsay. Nilinis na. Naitago na yon. Saan nga tinago? Hanapin nyo mga kaibigan, ganyan ba ang dapat tularan natin sa pag-iimbestiga? Kahit ako pwede pala makalusot sa kaso kung may hawak akong baril. Pinaghinalaan ako may hawak ng baril. O mayroon man, tinago ko. Walang ginawa ang gobyerno. Hindi mo lang nag-apply ng search warrant doon sa aking mga nasasakupan. Ganyan po ang nangyayari diyan sa kapihan. Puro hearsay, mayroong ganito. Ba't wala akong ginagawa na inspeksyon? May ginawa mang inspeksyon doon lang mismo sa bahay ni Senyor Aguila. Itatago ba naman ni Senyor Aguila mismo sa bahay niya yon? Katulad ng nasabi ko, napakalawak ang kapihan. Mahigit kumulang 300 hectares. Alam nyo na, ang gusto kong ipunto dito, mga kaibigan. Ayaw, unang ulitin. Maraming salamat po at bigyan po natin ito ng part 2. Lahat po ng ating public opinion dito ay nagbabase sa ruling ng video na yan. Hindi porke po tayo ay hindi nakapwisto sa gobyerno, ay tayo ay sunod-sunuran na lamang. Ang gusto ko pong ipunto dito, hindi po karapat-dapat ang sinasabi at mga galaw ng Senador Bato na puro hearsay, kulang sa aksyon sa gawa. Gumawa muna ng aksyon puro bago magsalita. O nagsalita man siya, ba't hindi po akma doon po sa mga dapat gawin, mga kaibigan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section, huwag po kayong matakot. Karapatan nyo po magbigay ng public opinion. Bye-bye, palakpakan.